Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 na sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Di ang Headliners Was adlaw sang Miyerkules, Mayo 14, tuig 2025. O ang inyong tagbalita, JP Harbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Western Visayas nakabalhag sa 1.9% nga inflation rate sang Abril. Mamalag Region 6 gin panginbulahan ang tanan nga nagmadinalagon sa 2025 midterm elections. Honorarium sa mga poll workers dapat ma-release bago magmayo 27 sunod sa komisyon. Limpyo eleksyon, ginmando ni Governor Defensor 400 kilos nga campaign waste na kolekta sa unang adlaw. Obra sa kalibo nga internally displaced persons sa Negros Occidental na apektado sa paglupok sang bukan, magabaton sang cash assistance. TSWD nakapalabot na sang 124 milyones pesos nga balor sang assistance sa mga pamilya nga apektado sa paglupok sang kanlaon. Nag-application period sa August 10 CSE pen and paper test nagsugod na. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdumo sa 1.9% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Abril 2025. Ini ko ni kumpara sa 2.7% nga nabalhag sa Marso 2025 kag sa 4.1% sa Abril 2024. Sa Philippine Statistics Authority kung PSA Western Visayas, ang palubos ang headline inflation resulta sa mahinay nga tuigan nga pagsaka sa index ng food and non-alcoholic beverages, transport kag housing, water, electricity, gas, and other fuels. Nagitaan man sa mas marunong inflation ang restaurant and accommodation services. Mas mataas sa mga inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health information and communication, kag recreation, sports and culture. Samtang, wala sa naging pagbago sa inflation rates ang furnishings, household equipment and routine household maintenance, education services, financial services, kag personal care, and miscellaneous goods and services. Dugang pa sa PSA Daudi, ang regional average inflation halin Enero to Abril, yara sa 2.7%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panginbulahan sa Commission on Elections Region 6 ang tanan nga nagmadinalagon sila kandidatura kag sa mga nagtanyag sa ila serbisyo sa bago natapos nga 2025 local kag national elections. Nagalaom si COMELEC 6 Regional Director Dennis Ausan nga pagatindugan sa mga nagdalaog nga kandidato ang ilang ginpromisa para sa pumuluyo sang panahon sang kampanya para ipakita sa mga botante nga ini isa ka working democracy para sa tanan. Diwat kag insiling ni Ausan nga naging matawhay kag malinong ang paghiwat sang piniliay.
may mga panghangad sa paghiwat sa eleksyon apang magamay lamang ini nga gidayon naman nga natagan sang solusyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Honorarium sa mga poll workers dapat nga mahatag sa mga poll workers dapat ma-release bago mag-Mayo 27 suno sa COMELEC Region 6. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lauman nga panghatag na sa mga poll workers sa Western Visayas ang ila honorarium bago mag-May 27, 2025 suno sa COMELEC. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, giimbahayag ni COMELEC 6 Election Supervisor Attorney Dennis Ausan na bago pa man ang eleksyon, gin-download na sa komisyon ng pondo para sa honorarium sa mga miyembro sa Electoral Board kag support staff nga nag-assist sa eleksyon. Dugang paniausan sunod sa resolusyon sa COMELEC, may aragid lamang sa 15 kadlaw ang komisyon agud ipahatag ang honorarium pagkatapos ang May 12 election. Ang mga election officers amo naman ang gintagaan sang kahiginan nga mag-withdraw sang pondo nga ginhatag sang COMELEC. Ginpasalamatan man ni Ausan ang sakripisyo sa mga manunudlo kag support staff agud mapasanyog ang kaayuhan sang natapos nga eleksyon sa bilog nga rehiyon. Sa datos ang 2025 national budget ginabanta yara sa 7.4 billion pesos ang pondo nga kompensasyon para sa 758,549 ka mga poll workers suno sa Commission on Election. Una naman nga ginanunsyo sa Department of Budget and Management ang dugang nga 2,000 pesos sa regular nga honorarium sa mga poll workers nga ginaprobahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang magtapos na ang pililiay, kagama't-amat naman nga na-proclaim ang mga nagdaog sa eleksyon, si re-elected Governor Arthur Defensor Jr. nagpagawa sa executive order para sa pagpatuman sa post-election waste management plan sa probinsya sa Iloilo. Sa dalom sa executive order limpyo Iloilo limpyo eleksyon for more progress, ginpangabay sa emperador ang tanan nga kandidato, political parties, party list group kag iban pa nga organisasyon nga maghimo sang clean up kag gusto nga disposal sa ilang campaign waste material sa sulod sa 5 kadlaw. Ginmado man sa emperador ang pagpangkakas sa tanan nga campaign material sa mga dalanon kag pampubliko nga lugar kag nagasulod sa Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang mga natipon nga campaign material igahata naman sa mga community-based organization para gamiton sa upcycling sa mga bag, pouch kag wallet. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masako na karon ang Iloilo Provincial Government sa pagpangkakas sa mga campaign waste sa 5 ka distrito pagkatapos ang midterm election. Sa Day 1 sa Limpyo Election 2025 Operation Baklas sa Provincial Government, naglabot sa 423.51 kilo ang kabugusan ng mga election material nga nakuha. 290.42 kilo ang tarpaulin, 118.95 kilos ang plastic tarps, 14.14 ang lansang kawayan kag mga kable. Sunod sa provincial government, ang mga materyales nga pwede pa ma-recycle kag ma-upcycle, i-turn over sa mga community-based group nga mahimo sang mga eco bag, pouch kag wallet nga nakahatag naman sa palangabayan sa komunidad samtang ginapaganhagan ang basura nga nagabot sa landfill. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Labing una sa nga termino, magapungko bilang alkalde sang Banwa sa San Joaquin si Attorney Joe Abad Lazaro Jr. nga anay SB member kag SK Federation President sang Banwa. Gilutos ang 34 anyos nga abogado ang iya kasumpong nga si outgoing board member Marcelo Valentin Sirag kag ginablos na outgoing Mayor Nenfa Sirag Garin matapos magakuha ni isang boto nga masobra 15,000. Emosyonal nga nagpadulong si Lazaro sa munisipyo sang Banwa sang Martes sang kagahon kag improklama bilang mayor-elect sang Banwa sang COMELEC. Samtang daog naman sa pagka-vice mayor si Ivy Crespo Silibio. Magapungko naman bilang SB member sa Nailu Sanday, Kikay Sarinas, Taba Gitoya, Gary Sikuban, Tali Santa Sera, Joey Cesar, Atty. June Prado, Nene Secondes. Sa Facebook page, nagpasalamat naman si Sirag sa suporta nga inabaton kaya nagpalabot sa iyang pagtamyaw sa mga naglaog nga opisyal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Jeffrey Gansor hugot sa tigipusoon ang pagbaton sa ring desisyon sa Humluyo sa natapos nga eleksyon.
Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bugos ang pagbato ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa iya nanging kalutusan sa natapos lang eleksyon sa pagka-vice alkalde. Suno kay Ganzon ugot sa tigipusoon kag iya ginarespeto ang nanging desisyon sa pumulo sa syudad sa Iloilo labi kag labaw sa tanan sa kunan ang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi. Nagalaom siya ang mapadayon ng maayong pagserbisyo sa pumuluyo sa mga katapos sa sangguniang panglungsod sa pagpamuno ni Vice Mayor-elect Lablab Baronda. Sa piyang kabayan din pasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Jerry Teña si Ganzon sa iya dedikasyon sa pagserbisyo para sa syudad sang Iloilo. Sa official statement ni Teñas, gindumdum sumi ang ila dekada na nga pag-updanay sa politika ni Ganzon. Halin sa ini ang konsehal pa lang sa syudad hasta nga nanging tandem sa pagka-vice alkalde sa tuig 2019 kag sa pagsakdag sa madamo ang mga programa sa syudad para sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang tiunagon magserbisyo sa pumulo sang syudad sa Iloilo kay paiway anay ang politika bangod tapos na ang eleksyon. Ini ang ginpahayag ni Iloilo City Mayor-elect Raisa Treñas-Chu sa interview kaupod sa katapos ng media matapos ini nga maproklamar nga tagdaog sa pag-alkalde sa Iloilo City. Ginpahayag sa nga kaupod sa 11 ka konsehal sang Team Uswag, handom nila ang kooperasyon para sa kayuhan sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Dugang pa niya nga isa lang ka syudad ang ilang ginaserbisyuan kag iniman ang gustong matabo ni Vice Mayor-elect Lablab Baronda ang pagdihon sa mga programa sa kayuhan sa pumuluyo. Nagapati man ini isang ikasangkol sa mga babae bilang leader sa syudad kag ginapananaw nga bangin maayo ang resulta sa ilang panghimanwa. Matandaan lun sa babae ang nagapangalagad sa tatlo ka top position sa syudad sa Iloilo sa Congressman, City Mayor kag Vice Mayor matapos ang nanging resulta sa natapos nga pinilian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nare-elect bilang Mayor kag Vice Mayor sa syudad sa Pasig sa Attorney Stephen Palmares kag Elizar Chavez. Opisyal na nga ginproklama bilang tagdaog ang duha ka incumbent official sa syudad bilang alkalde sa subong Mayo 13. Si Mayor Palmares unang napilian bilang alkalde sa 2019 kag sa karon yara na sa uling termino bilang alkalde. Si Chavez naman ang number 1 council sa syudad apan naging vice alkalde sa 2022 matapos nag-resign siya na Vice Mayor nga naging mayor man sa syudad sa malawig na tinion na si Jessry Palmares matapos na ginapoint bilang Undersecretary for Foreign Assistance and Special Projects Office ng Department of Agrarian Reform ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Proklama naman nga sa Provincial Board of Canvassers sa gibara sa Governor-elect Luzel Nava kag Congressman-elect Raman Nava matapos makuha ang mayorya sa ang boto sa giniwat nga pililay. Si Governor-elect Luzel Nava nakakuha sa masobra 94,000 nga boto, samtang si Congressman-elect Raman Nava naman ang nakakuha sa masobra 98,000 nga boto. Ginproklama man si board member si Sel Gomarin bilang bago nga vice-gobernador sa probinsya. Madalago naman sa pagka-board members ni Ariel Samburano, Romel John Edang Alcartel kag Raymond Gabellano nga magatilawa sa Premier Distrito, Philippine Nene Nava, Dr. Alex Araneta, Attorney Paul de la Cruz kag Marilyn Edang nga maga-representar sa Segundo Distrito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinatapos na lang ni Governor Rodora Cadiao ang mga nabiling idadaaw sa termino antes manaog sa pwesto sa tapos mapaslawan nga ma-elect bilang Lone District Representative sa Antique. Sa ESP sa flag ceremony pagkatapos ng PDI, nagpasalamat si Cadiao sa mga empleyado nga nagsuporta sa iya administrasyon halin sa una tugtugmuli nga termino bilang gobernador. Ginpahayag ni Cadiao nga magabiya siya sa pwesto sa Antique nga may mga bag-o nga leader kag status nga first class province. Napasalawan man nga pilion sa mas mataas nga posisyon, nagpasalig ang outgoing governor nga magapadayon sa pag-alagad sa probinsya. Ibuloan nga nagpapili sa pagka-kongresista sa Antique si Cadiao apang naperde ni incumbent Congressman A.A. Ligarda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lim sa gihapon ang magapamuno sa Banwa San Kaluyan Antique sa 2025 tugtog 2028. Ini sa tapos nga maproklamar bilang alkalde sa Banwa si incumbent Mayor Regil Kent Lim sa boto nga 18,454 sa midterm election.
Vice Alcalde naman si Bel Duran kag nangin kaupod sa konseho sa Attorney Nobel Balas Ramon, Kier Domingo, Rhea Domingo, Angelo Magtoto, Sarah Jane Hanairo, William Polteno kag Brenda Jukson bilang mga SB member. Nagpasalamat naman si Lim nga nagsuporta sa iyang liderato kag kandidatura sa kaluya. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginabato ni Paulo Rojas ang kalutusan sa pagkakongresista sa Premier Distrito sa Capiz sa bago na natapos nga midterm election. Sa video message nga ginpagawas ang kandidato sa social media account, ginpahayag niya nga ginarespeto sa niyang desisyon sa mga pumulis sa Capiz. Wala sa payan nga hindi pabor sa iyang resulta. Nibuluhan nga ginapalabagan ng Common Pinuno Party List Representative Howard Ginto ang pagsulod sa Batang Rojas sa politika sa tapos nga ginprokumar sa Comelec si Ginto nga congressman-elect sa unang distrito sa Capiz. Sa piyak na bahin, nagpasalamat si Paulo Rojas sa tanan nga nagsuporta kay naghatag sa iya sang tsansa nga makaupod sa paghandom para sa kayuhan sang probinsya. Radyo Pilipinas News. Sa Negros Occidental, Radyo Pilipinas News. ginproklamar nga tagdaog sa bago lang natapos ng pililiay sa Negros Occidental ang Lacson Alonso Tandem. Nagpangibabaw sa resulta sa pililiay ang boto ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag sa iya partner na si Vice Governor-elect Joven Alonso. Si Lacson nga nagpungko sa iya ikatatlo nga termino ang nakakuha sa masobra 900,000 ka boto. Malayo sa masobra 67,000 ka boto ang nakuha sang nagapangalawa sa 5 ka gobernador candidates. Samtang dako naman ang naging abanse ni Alonso nakakuha sa masobra 670,000 kag boto batok sa kasumpong nga nakakuha sang 137,000 ka boto. Radyo Pilipinas News. Magabaton sa cash assistance sa masobra 1,000 nga displaced family sa sulod sa evacuation center nga napektuhan sa paglubog sa Bulkang Kalaon sa Negros Occidental sa dalam sa emergency cash transfer. Ginpahayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6 nga nagahanda na ang ahensya nga magahatag sa cash assistance sa mga displaced families sa sulod sa evacuation center sa Negros Occidental. Magabaton sa masobra 5,000 ang kada beneficiaryo. Dugang pa ni Miranda nga ang ECT, isa ka intervention sa DSWD pinahagis paghatag sa cash assistance sa mga napektuhan ng individual sa anuman nga kalamidad. Maruruman nga sa 2024, naglupok ang kalaon sa Hunyo kag Disyembre kag sining nga tuig sa Abril 8 kag Mayo 13. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa masobra 124 milyones pesos ang balor sa bulig na parabot sa mga pamilya sa Negros Occidental na napektuhan sa paglupok sa Bulkan Kalaon. Sa datos ng DSW Field Office 6, yara na sa 124 mil sa 124.6 milyones pesos ang hatag sa ahensya, mga local government unit kag non-governmental organization. Sa masobra 124 milyones pesos na bulig, sobra 96 milyones pesos diri ang gikan sa DSWD. Akip sa ginpanagtag ang food items, non-food items, kag cash assistance. Radyo Pilipinas News. Balik na sa normal ang mga flights sa Bacolod Silay Airport sa tapos nga nakansila ang pila ka flights bangod sang liwat nga paglubok sa Bulkan Kalaon sang Mayo 13. Inangking kumpirmar ni Engineer John William Ferte, manager sa paluparan, sa mensahe nga ginpadala sa Radyo Pilipinas Iloilo. Dugang pa sang airport manager, malinong karon ang Bulkan Kalaon. Radyo Pilipinas News. Minalauman nga mahumana kag makasugod naman sa operasyon sa unang quarter sa 2026 ang slaughterhouse ang Carles sa Iloilo. Tinutuyo sa proyekto nga maghatag sa malimpyo kag kasaligan nga proseso sang pagkatay sang karne. Samtang nagahatag man sang dugang nga panangawian sa mga pumulyo sang banwa. Ang proyekto bunga sang pagbililigay sang LG Carles kag PRDP RPC 06. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan na sa Civil Service Commission ang application para sa August 10, 2025 Career Service Examination para sa professional kag sub-professional level. Ang application period nagsugod sa Mayo 13 kag magrawig tubtub Hunyo 11.
Ginatag naman sa komisyon nga limitado lang ang slot sa eksaminasyon rason sa pagpatuhan sa first come first serve basis. Sa kay siya si Western Visayas Regional Information Officer Kate Love Hilyangarin, ang mga interesado nga magkuha sa eksaminasyon sa Agosto ang mahimo mag-apply sa CSE field offices o kung sa mga ipahamtang nga mobile application center sa kabanwahanan sa mga natumod nga petsa. Ang mga magakuha sa exam ang kinahanglan nga Filipino citizen, edad 18 anyos pataas, kag wala sa anuman sa mga disqualification nga gintalana sa komisyon. Kinahanglan naman nga magprepara sa aplikante sa iya fully accomplished application form, passport size ID picture, valid ID cards, kag examination fee nga 500 pesos. Samtang nagabato na sa mga aplikasyon para sa August 10, 2025 CSA PPT Professional and Sub-Professional Level ang CSA Guimaras Field Offices. Magluwas sa pagbaton sa aplikasyon sa talapan sa Guimaras Field Office. Sarangman nga makasumite sa aplikasyon sa Mayo 30 sa Guimaras State University Main Campus, Hunyo 3 sa Guimaras State University sa Mosqueda Campus, kag sa Hunyo 5 sa Banwasang Nueva Valencia. Pahayag ba sa Guimaras Field Office nga magabaton man sa aplikante nga may kumpirmado kung aprobado nga online application. Matunod man ang mga walk-in applicants pero depende sa slot nga available sa komisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:28 na sa hapon. Nagamuyan to ang mabalita na tipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Liners Bus mga adlaw sa Miyerkules, Mayo 14, 2025. Ako ang inyong nangintag balita, JP Habas, sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie K. Pang sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Manamugin nga salamat sa inyong pagpamati, maayong hapon, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng